Okay. 35 pesos wage increase. Barato ito. Ang laking pang-insulto na ito sa mga manggagawang Pilipino. Ang inihingi ho nila ay 100% na aumento. Hindi ho kakapiranggot na 35 pesos. Yung 35 pesos, kulang pa ho sa 1 kilo ng bigas. Oo nga, Marlon. Kasi wala pa nga nabibiling 35 pesos niya. Di ba nga yung lahat, last month yata yon ang 35 ang halaga noon, eh, bigas na pang yung mga alaga sa bahay na hayop, mga pets. Ganon Pets. ang ano. Yun ang nabibili ng 35 pesos mo na quantity ng bigas. Masamang loob ng ang sektor ng manggagawa. Dahil yung hinihiling nilang 100 pesos na wage increase, hindi ho binigay. Sa halip, ang binigay lamang po, ang pinagtibay ng tripartite ay 35 pesos. Masyadong lugi at agrabyado na naman ang mga manggagawang Pilipino. Ay, Marlon, kaya lang minsan i-address din natin yung issue na wala na kayo nakitang tamang ginawa ng Pangulo. Meron naman, kaya lang mas higit talaga yung ikaka-frustrate mo na bakit tayong simpleng mamamayan naiisip natin na sana ganito na lang yung ginawa nila. Sana pinaakyat nila sa entablado before the concert starts. Yung mga health workers at isa-isa nilang binigay kung ano yung mga nararapat sa kanila. Sana kung tayo nga naiisip natin yan, bakit wala sa nakapaligid sa kanila ang nakaisip noon? Kasi ang nasa isip lang nila, Pam, karangyaan. Para sa sarili, Para no? sa sarili nila. Yung entertainment ng kasiyahan nila, na, alam mo yun, kasosyalan nila, na, ewan ko, ilang champagne na naman ang bumaharo, di ba? Ganun. Ilang champagne, may naagawan kaya ng Yun, di ba? Kung may naagawan, no? or Pero champagne glass? yung lolo mo, kanta pa ng kanta, pil na pil pa. And magkano, mind you, Pam, mahina ang kalahating milyong piso para sa budget ng isang Martin Rivera. Diba? Kung yung 500,000 pesos na yun na budget, Isang talent pa lang yun, isang talent Marlon, pa, may Shasha Padilla pa. At hindi, talents pa lang yung pinag-usapan mo. At ang concert, hindi magaganap yan nang wala kang sound system na maganda, na wala kang ilaw na maganda, na wala kang stage, na wala kang backdrop na LED. So meron na naman kumita mga May Yusek. kumita na naman mga Yusek dyan. Dennis De Leon. Maraming Speaking of salamat po. Yusek, may Landimot. Hello, Asek! Oy, Asik Bulldog. Nuknuha ka ng yabang. Ay, nako, ewan ko sa'yo. Kay Asek, alam ko, napapanood mo to, ano ang lasa ng sariling asal mo? Pagmana mo muna. Bakit natin Yes, ginagawa? opo. So kahapon nag-post ako, Marlon, dahil Oo. kahapon, na-confirm naman to dahil siya ay nagpaalam din sa opisina niya, no? May rigo doon na nagaganap sa PCO at isa sa naapektuhan ay itong controversial na Yusek, no? Na I think kilala sa pagiging magaspang ang ugali. Sobra attitude problem yan. Yeah. Sa sobrang gaspang ng ugali, ay pangalawang demotion na niya to Marlon, kasi siya ay may hinahawakang senior USEC level position sa PCO. Senior Yusek. At sa Wala ka naman diploma. Di umano yan hindi umano yan. Hindi labas niya yung diploma niya. Sige, pero unconfirmed yung ano niya, yung sa diploma. But then of course, she was appointed because of the trust and confidence na meron yung presidente sa kanya. So, hayaan na natin, ibigay na natin sa kanya yun. Kaya trust and confidence, taga-awi. Bagay, laki lang katawa mo, Brad. Dito na, baka sabihin nila. Awi lang yan. Oo nga eh. Hindi, Alam mo, ayun. pasensya na mo kayo, bakit ganito ako magano? Sa sobrang sama ng ugali ng taon to, dapat lang mo makatikim siya ng kahit pa paanong, tiramin ko lang yung termino ng Boljak sa kanila. Hindi wala ko sa ugali ko itong ganito. Pero pag ang tao ko, coops, pinapatulang ko po talaga. Ako rin, coops ako yan. rin. Sobrang coops yan ni Bulldog. So, kapatol-patol yung moko ngayon. Anyway. Well, yun, that is ang senior USEC na 5 ang clusters na nasa ilalim niya. Ang Malino. clusters na sinasabing ito, Marlon, media relations, radio, TV, print, and isa pa, operations. Okay. Diba? So sa kanya nagre-report lahat Ikaw yun. na. Ako, kinwestiyon ko yun dahil hindi naman niya napakita during the campaign yung ganong skills na kaya niya. So it's okay. Correct. Sabi ko nga, dahil sa trust and confidence, sige fine. Maybe dahil Ano nga core competence ng taon to? Mangawi. baka dahil siguro sa lapit ng relasyon. Sorry, Marie Sandoval. Ano lang ako, medyo masaya lang sa tengang nalaman ko na-demote. Kasi kung ako yan na-demote, nag-resign na ako. So from senior USEC, naging USEC na lang siya dahil sumampa ang talaga namang may experience sa kanya na si senior USEC Cesar Chavez ang yun, pumalit magaling sa yun. kanya dahil yun, magaling yun. So sa pagiging senior USEC niya, naging May USEC siya. doctorate din yun. At nung naging USEC siya, Marlon, ang sinasabi is, schedule na lang ng Pangulo ang hawak niya. Kailangan ng isang USEC level dahil schedule lang ng Pangulo ang hinahawakan, Marlon. Kahit simpleng EA, entry level na EA, Marlon, kayang gawin yun eh. Jo, sino ba yan? Sabi yan, sino ba yan? Si alias Bulldog to. Sino yan, si Gino? Si Jo Roy. Akala ko si Gino. Alias So si Gino, Bulldog to. Gino, where are you?
Ganun. So, ayun. So, from there, Yusek. And then now, naalala mo, nag-blind item din tayo na pinetisyon di umano ng buong media relations na matanggal siya dahil sa kagaspangan na talaga Oo, ng ganyan may ugali niya. attitude problem. Ibig sabihin, ganyan talaga ka-cooks. Hindi yung si Chelo. Tao ni Chelo. Ewan ko ba nakikinig ni Chelo rito? So, Uy, Rose Billing ka, chill. Chilo, eh. So hanggang Debisabi tayo. finally, lumabas na siya ng PCO at ibinalik sa kanyang mother unit na PMS. Si PMS, yung Presidential Management, staff, no? At bilang ASEC. Okay. Yun. So, let's see. I think, alam mo, strategy dito, Marlon. Since now, PMS, hindi ka bata kung sino yung sekretaryong nakaupo ngayon. Hindi ko na alam kung sino. Malamang makikita mo, papapel na naman yan sa SONA. Hindi, ang makikita mo, Marlon, yan, ngayon, kung sino ang head of agency niya, may laya na now na pwede kang i-evaluate kung nararapat ka sa pwesto, kung kailangan ba ang Dapat. pwesto mo dito. Dapat. And now, the head of agency has the free, has the authority kung hindi ka na namin kailangan. Na ngayon, malinis ang kamay ng presidente at ng unang ginang na, oops, hindi kami ang hindi kami ang nagpaalis sa'yo. Dapat mag-resign siya, no? Alam mo, may isang official dyan nag-resign. Sino? Uy, basta, alam nyo bakit nag-resign? Lahat ng trabaho, binabato ng loko-lokong to si Bulldog, di ba? Oo, bakit? Tapos, lahat ng pinagkakapirahan, asan niya. Di ba? Hindi, iniwan ka ngayon. Ganyan na attitude problem niya. Ano ba isang attitude problem? Merong isang PSG na Muntik na siyang sagasahan ng golf cart, ha? ng golf cart sa Malacanang. Dahil coops. Dahil coops ka, Bulldog coops. Alam mo, natutuwa kami na hindi dahil siya or dahil masama tayong gusto natin masama ang mangyayari sa kanya. Somehow nakakakuha tayo ng hustisya na sa pinagagawa mo sa amin, natikman mo ngayon yung lasa ng sarili mong angas, di ba? Laki na insecurity sa katawan niya. Nakirin kasi ng katawan mo, Laki ng triple siya katawan. ngayon. Triple siya ngayon. Well, anyway, good luck sa'yo. Good luck sa'yo, Sana- Bulldog, Asek. Hi, Ase. Bukas na kalawa, director ka na lang. Sino Okay. na? Maganda yun eh. Sito, di ba? Pero ako sa'yo, kung may delikadesa ka talaga, mag-resign ka na lang, Brad. Wala na, last hura na niya yan, ha? Marlon, habang siya naman ay lumalabas, Kahit sa PMS, magkakalat pa rin yan. Marami pa rin tayo makukuha informasyon dyan. Dahil nga coops yan eh. Dahil sa attitude problem niya. uy, pero sa PMS, alam mo ba ang opisina ng PMS, di ba, nandun sa same building ng opisina ng OFL? Di Di ba? Di, bala sila. So, Pareho naman malapit- sila coops. Malapit ka ngayon. Bakit? Ano na yun mo ba yung kape? Kape, tsaka. Tsaba, sobrang kapang balang Tsaka from tsaba mo. SB. Sa Gulyang Bayan. Anyway, ano lang ako, wala. Talagang gano'n ngayon, di ba? Sabi ni Roger that, pangarap kong makashot si FN. Oo. Huwag mo tagawa ka ng champagne. Okay sa'yo. So, okay. 35 pesos wage increase. Barato ito. Ang laking pang-insulto na ito sa mga manggagawang Pilipino. Ang hinihingi ho nila ay 100% na aumento. Hindi ho kakapiranggot na 35 pesos. Yung 35 pesos, kulang pa ho sa 1 kilo ng bigas. Oo nga, Marlon. Kasi wala pa nga nabibiling 35 pesos niya. Di ba nga yung last month yata yun? Ang 35 ang halaga noon, bigas na pang yung mga alaga sa bahay na hayop, mga pets. Ganon, pets. yun ang nabibili ng 35 pesos mo na quantity ng bigas. Masamang loob ng ang sektor ng manggagawa. Dahil yung hinihiling nilang 100 pesos na wage increase, hindi yung binigay. Sa halip, ang binigay lamang po, ang pinagtibay ng tripartite ay 35 pesos. Masyadong lugi at agrabyado na naman ang mga manggagawang Pilipino. Sino yun? Si Sabi na Franz Sign Imperial of ba? the North. Hindi si Franz. Hindi po si Hindi si Franz. Si Franz. Hindi. Lumabas, Marlon, na ang unang gina ay nakabalita na breaking news yan kay Ma'am Maharlika na siya ay nasa Dubai. Oo. Sa Dubai. And 5 hours after nung breaking news, napilitan sila ngayong ilabas ang official press release na siya nga ay nandoon. At kinabukasan, nagkaroon siya ng moments with the Filipino community at ang host ng gathering na yon was Franz Imperial. Oh, nandun, talaga? so kasama sila Franz Imperial and Okay. I also took note that he said that also with them was Yusek Gerald Barria, yung videographer ni BBM. So, pero tatanong ko, ano ang mandato ng opisina ng unang ginang para magkaroon siya ngayon ng rights or privilege na magamit din ang mga appointed officials na yan sa trip niya? Alam ko wala. No? At ang another question is, bakit siya ang kasama ng CEO ng Maharlika Investment Funds na si Mr. Consing? Swansing sana sasabihin ko Consing. So, we don't know. At kinabukasan noon ay napabalita na
inapprove na ng World Bank ang hinihingi nilang utang sa funds ng Dubai amounting to a billion. I'm just not very sure of the figure. If you have the figure, please let us know. po sa Nangungutang comment. na naman, no? Na wala naman tayong nararamdaman tunay na project. Saka, Ang saan na sinas- naman papunta to? Nangungutang, mayroon ng 800 billion na unprogrammed funds na hindi nyo matukoy-tukoy. Tapos ngayon, nangungutang na naman kayo. Para lang ano yan, Pam, eh. Utang dito, utang doon, eh. At ang sinasabi, ang intensyon ng borrowing na ginawa nila ay for the education sector ng Pilipinas. Something similar to that. O, magbasa ka muna ng comment. Joffrey Tan, walang karapatan na magreklamo ang mga manggagawa sa 35 pesos na wage increase. Kasi sila nga sa admin, di nagre-reklamo sa bilyon na kurakot nila. Di ba, no? Grabe yung pagnanakaw na nangyayari ngayon sa pamahalaan. Tapos, itataka kami yung pinansusuhol nyo ngayon, 35 pesos lang para sa mga manggagawa. Alam po. Pero Carlo na, may isip mo, bago tayo pumunta sa isa pang sikat na ahensya ngayon, may isip mo, no? Magsusona. Tapos biglang naglalabasan yung mga ganyang gimmick-gimmick nila. Para ano to? Pagmamalaki niya. Para yun ang mai-report Pero mo sa Sona Day. sisingilin pa rin siya ng ano pa. Sisingilin pa rin siya ng bilang ng araw ng mga smugglers Smugglers. and orders. Sisingilin pa rin siya nung 35 kilos na Pesos. 20 pesos per kilo ng bigas. Eh. At alam mo pa ang sisinginin sa kanya, Marlon, ha? Hindi lang health workers ang ano ngayon, ang nagdedemanda ilabas ang kanilang mga health emergency allowances, Marlon. Remember, yung mga SODIC group na napauwi na dapat bayaran ng kanilang mga compensation, Oo. sinabi rin niya yung sa SONA niya, hindi pa rin sila nabibigyan. Puro daw ito meeting ayon sa isa nating source na wala namang nagaganap na abutan o bigayan. Ito puro pangako eh, no? Kaya parang marami na tuloy, hindi parang eh. Kaya marami nang naniniwala kay Mayor Baste sa pagsasabing tamad tong Pangulong to. He Tamad tong lacks Presidente. compassion. Oo. Oo yun. Walang malasakit, di ba? Diba? Yun Walang ang malasakit sinasabi sa bayan. Meron siya pa concert. At ang sabi niya uli, Mr. President, resign. Akala ko nga, Marlon, mamimit ko siya sa Cebu. Wala, no? Wala Kasi eh. nasa Tacloban. Mm-mm. Si Pam, may kwento ko naman sa Cebu mo. Malaki yung motorcade. Due to security reasons, hindi pinasampa si Attorney V sa motorcade Oh, dahil exposed. At alam okay. natin kung anong security risk meron siya. Okay. At yung araw na yon, Marlon, June 30, nagkaroon ng heightened alert ang PNP. Pero kaming moment sa kalsada na ang traffic because nagkalat na naman ang checkpoint. So, yeah, may ganyang planning moment na may gagawin kaya itong mga ito or anything like that. His press conference went well. Ito, nabanggit ko to doon sa last part ng press conference na yun, Marlon. Because someone from Daily Tribune asked hostile questions. Talaga? Yes, and hostile questions meaning to say, parang dati kang supporter ni BBM, bakit ganyan ang mga sinasabi mo ngayon? You were once nasa Hall of Power ka. Sino si Lisa Araneta sa Malacanang? Yung mga ganun, parang di ba sinabi mo ang 20 pesos na bigas ay isa sa mga pinapangako ninyo, bakit ang sinasabi mo na ngayon ay hindi na kaya? Yung mga ganun na hostile. So ako, to be honest, dahil hindi sa, ano yung gusto mo hindi sa masokista ako na gusto ko siyang pinapanood na nahihirapan sumagot. Hindi. Pero yung mama walang kahirap-hirap sumagot eh. Yun yung lagi yung sinasabi ko. Yung mga hostile questions na yan are necessary questions because iba-iba ang mga pagkakataon at mga tao na makakuha ng pagkakataon na itanong siya. Maaaring nasagot na niya yan in the past but then it was asked to him nung nasa Manila siya. But this one, a different group asking him of the same questions and it's my chance to ask those questions. No? So, gusto ko yung mga itatanong yan dahil nakikita mo rin naman yung consistency ni Attorney Vic kapag sinasagot niya yung mga Saka tanong. Pam, nasagot niya ng walang walang ganun eh, no? Walang Wala. gatol, Wala. ika nga. Meron Nasasagot niyang direkta kasi galing sa puso at galing sa talino ng mama. Dahil alam mong hindi nagsinungaling yung mama. Mismo. At alam niya kung ano ang totoong istorya. Pag balik pa rin mo man ang mundo, Mismo. alam niyang masasagot yan. Mismo. At lumalabas ang tunay na katotohanan ngayon. Yes. Ano ang unang issue sa kanya? Yung sa importation? Yes. Diba? Oh, Sino sa ngayon? sugar, diba? Sino ngayon? Nag-angkat ulit pa ma. Oh, May na mga naman, diba? tunay-tunay na namang inangkat. At alam natin, pagka may importation, mayroong komisyon. May Diba? kumikita, di ba? May kumikita. Speaking Marlon, baka lang mawala sa isip ko, no? Tayo, napakalakas ng activity ng bansa ngayon sa pag-i-import. Yep. Ano ang magagawa ng importation na yan, Marlon? Pagkakaroon ng bang-bang-bang. Sa tingin mo ba, yung ini-importan mong ganyan, ikaw pa ang uunahin kapag nagkaroon na ng liwanag? Magsasara ang mga borders at isi-secure ko ang food security ng bansa ko. Bakit ko ibibigay sa'yo? Mismo. Sa tingin niya ba, inisip kaya ng Pangulo ito at ng nakapaligid sa Kaya yun nga yung sinasabi ko kanina pa. Yung pag-akinta,
Hindi lamang paghahanda ng mga ordinaryong tao, kundi paghahanda mismo ng gobyerno at iba't ibang ahensya nito. Di ba? Ewan ko. Abala sila kaka-concert. Abala sila kaka-party-party. Di ba? Abala din silang And- nag-express ng kanilang takot at kaba, kagaya na lang ng Department of Agriculture Secretary natin Marlon, na si Mr. Chu, Oh. na sinabi niyang na sinuhulan siya ng mga smugglers to the point na milyon-milyon na ang kanyang in-offer. Secretary Chu, sinuhulan ka na, ba't hindi mo Ba't mo kinwento pa? Kinwento, hindi mo na lang inaresto. Oo. Diba? Dapat may mga sa mga ganitong official, sila rin ang kinakasuhan eh, no? Alam mo yun, parang rin pagkor, gusto lang pangalanan kung sino yung dating cabinet secretary raw na protector ng Pogo. Ang dami yung Nasaan dami yung sino gimmick sa ngayon? buhay. Yun na lang, ano ang accountability ninyo pagkor sa mga illegal POGO activities na meron? Mismo. Dahil kayo naman ang governing body na nag-issue ng ano dyan ng lisensya at ng kung ano-anong certificate to operate, di ba? Speaking of Pogo ha, may bagong information ako mga katetay kay Ebon ha. Marlon. May sinasabi sila, meron daw 2,000 scammer sa Porac sa Pampanga. 2,000? Oh, 2,000 na scammer daw na pinaghahanap. Hindi na nila makikita kasi yung 2,000 na sinasabing scammer sa Porac, Pampanga, Pogo ay nasa Island Cove na sa Cavite. At kung talagang scammer tong nasa Porac at nasa Cavite na yun, ibig sabihin, nangi-scam din sila. Marlon, Sa sa Island yun Cove, ha, sa Cavite. hindi nila binubuksan ng Island Cove. Diba? Para sa ano, May para... nagsasabi, ready na raw. Ang gamit daw ng helicopter, Philippine Navy, ang tagal naman. Walang question. Tagal. Ang daming nagkaroon dito sa Manila, no, ng mga POGO operation na nangyari. At lagi kong naririnig na kapag halimbawa, inoperate ko ang point A, i-adapt ko lahat ng workers doon, dinadala sa island. Gaano ba kalaki ang island ko? 80 buildings pang sitin. 80 buildings? Oo. Para na siyang BGC? Parang na siyang BGC. Ito Ganun yun, kalaki? gano'ng kalaki pa. 80 Wow. buildings. And kung merong ganyang nakikita sinasabi, may torture area para Den, no? din, sa Torture den. torture din, sa Porac, saka sa Bamban. Hindi malayo ganyan din. Walang iniwan to. Yung mga torture din na sinasabi, walang iniwan to doon sa kaso ng online sabong. Yung sa online sabong, ito yung mga nagchochope. Na kaya, sorry ha sa mga biktima, pero yun po kasi ang lumalabas na kwento sa pamilya ng mga biktima. Na di umano, kaya sila dinukot, pinatay. Pasensya na po, pasintabi, kailangan ko lang ikwento itong detalye dito. Kasi di umano, sila raw yung nagchochope. In-order, oh. Sila yung nagchochope sa shop, sa sabong, na para hindi nagayahin. What do you mean, chope? Na, Iyak? Nagmamanipulate? o ano, paano ba ang chope? Dinadaya yung Oo, laro. oo. Nadaya kung paano, basta gagawing pandaraya sa sabong. At yung point na yun, kaya ginaganon, para hindi na sila pamarisan. Ganon din po sa Pogo. Kaya yung iba, nabibiktima ng torture. Kasi ito naman yung mga nandadaya rin sa sugal. At sila rin yung mga tumatakbo ng multimillion halaga ng pera. Ganun kalaki ang ano, POGO Island ko. Pero Ganun ka-demonyo. ang mga pinupuntirya nila, yung mga Ganun, provincial... Ang pinupuntirya nila yung kalaban nila. Yung kalaban lang nila. Parang Tapos ngayon, na, naging exclusive para sa exclusive na nila. sa kanila. Masolo na, mamonopolyo na nila. Di ba? Na sila na lang ang naghaharing uri pagdating sa sugal ng protektado. POG. Protektado pa. Island Tapos POG. ngayon, ang press release ngayon ng PAGCOR, meron daw dating cabinet Cabinet secretary secretary. ang protector. Oo, edi pangalanan nyo. Sino kayo? Tapos kayo, hindi ba kayo protector? Isara nyo na ng tuluyan. May iya naman kayo. Mismong embassy na, mismong ambassador na ng China sa Pilipinas, ang nagsabi na para matigil na ang usapin na di umano ay may mga espian China sa Pogo, isara nyo na, bakit hindi nyo maisara? Kasi, Oh, challenge na sila. challenge na sila kasi, kumikita kayo, tongpats din, di ba? Ilang naman yun eh. Hindi nga Anyway, lang tongpats, Marlon eh. Di ba when you say tongpats, parang share mo lang? yung parang bigay lang sa'yo yung ng kakarampot, business na hindi, yun. malaki yan to. Owner pa yung iba Malaki eh. yan to. Saka, bakit wala ba senador na na protector? Wala bang congressman na Meron protector? Meron pa. Kung meron silang tagto 200 million sa customs, meron din silang tagto 200 million mula naman sa Pogo. Monthly? Weekly. Di ba? Laki. Yun, bakit hindi ko pera ang Pilipinas na 200 million? Ay, Ganyan kalaking pera ang iniikot sa Pogo. At ang Pogo, labahan ng pera yan. Nandyan din yung money laundering. Ngayon, puro kayo espiya. Sara nyo na yan para wala nang espiya. Sino yung senator na ano, na protector? Secret. Basta pagka may chance pa, isip tayo na naman. Ganyan ba ang moment na kakailanganin natin sa midterm election? Na, Ayan, gagamitin pa nila pa. Dati, kung merong, di ba, kumukuha ng pera ang mga kandidato sa mga wedding lord, hindi. This Bukod sa time- wedding lord, ngayon meron na mga pogo lord naman. O, di ba mga kuya, aminin. so naniniwala ko. Oo. Hinakuha ako sa ano, sa mga expose mo. Hindi, kinikwento lang. Wala naman tayo pinapangalanan, di ba? Ibig sabihin, ganyan sila ka double standard.
Puro kayo So spy critical, style. Marlon, critical Oh. ang magiging midterm election natin. So, sino yan? Lito Lapid daw. Hindi lang po si Lito Lapid, hindi lang po yan ang Wow. dapat machismis ha. Hindi lang yan dapat nachichismis si Lito Lapid, di umano ha. Pero meron pa akong iba. Meron pa akong iba. Ayan. So, babahan naman po humani sa midterm election. Mismo pa. May magagawa Kaya ba? kawawa ang kaya dapat galingan yung galingan ng mga katete kay Ebo natin, lahat ng mga kamisong. Galingan natin ang pagpili. pagpili at pagpursige para ipangampanya yung mga nararapat na kandidato. Speaking of Marlon, yung galingan natin. Alam mo ba sa press conference doon sa Cebu kung saan ang main speaker was Attorney Vic Rodriguez at isa ako sa mga nag-cover. Alam mo bang may open declaration ang Cebu Group to Na? support Attorney Vic Wow. Rodriguez. He was asked na it wasn't even a question, it was a statement na Attorney Vic, tumakbo ka ng senador, nandito ang grupo ng mga Cebuano para kami sa'yo. So, ano ba yung mga parang na-shock siya for a while, nakangiti siya, and then yun nga, yung Wala pa rin siyang desisyon. hindi. Kilala mo naman yan. Hindi yan magdidesisyon na mabilisan o ano. Tatawagin ka na lang yan na, Lundag! At tatanungin mo na lang, ano pong floor? Gaano po kataas? Ganon. Kasi Diba? ito, hindi dahil- Pag-iisipan niya talaga yan. Siguro, kasi kilala ko namin sa Attorney Vic, naging boss namin, at alam namin na karapat dapat siya. Pero pansinin nyo, namnamin natin ang bawat mga senador ngayon. Ano na ba nagawa nila para sa bayan? At karapat dapat pa talaga sila ng pwesto. Ang problema ko kasi, kaya kung naboboto yung mga politiko, dahil sa popularity, dapat to sa panahon ngayon maging matalino na ang taong bayan, maging matalino na ang mga botante. Speaking of, Marlon, di ba may declaration na 3D si VP Sara? Oo. Sino yung mga yun? Rodrigo Siyempre, Roa Duterte, oo, Ate Digong, Paolo Duterte, si Manong Sebastian Pulong, Duterte. at saka si Mayor Baste. May pantapat na. Sino? Vice Ganda, Wow. Angel Locsin, Ding Dong Dantes. Wow, talaga. Na Seryoso. di umano'y hinihikayat. Sabi sa ng isang famous talent manager na si OG Diaz na mayroong mga ganong pakiusap di umano na itong tatlong ito tumakbo sa Senado. Palitan na natin ang Senate. Nililinis na nga natin eh. Gawin na natin that's entertainment ang Senate. Oo, gawin natin Marlon. Gawin natin Eh, ASAP stage. gawin natin it's showtime, Bulaga. Hindi, ito po yung panahon na lalo nandiyan tayo sa sa nakaambang takot na ihahatid Wala ng nang artista, gera. tama. Wala nang artista. Pwede yung mukhang artista, yung opa, katulad ni Attorney Vic. Boss, baka naman. Opa! Busy-busy ko talaga yun, opa. Tagal ko na hindi nakikita si Attorney Vic. Tagal mo na wala. Hindi ka rin magparamdam eh. Ganda ng topics, hindi ba kami paikot-ikot? Hindi ba magulo? Gusto ko yung magulo, gusto ko Baluliro? naguluhan kayo. Hindi, dapat Kilig si ano, Miss Pam sa OPA. Tama yung shoutout kay PH Update. Tama yung sabi ni PH Update. Sabi ni PH Update. Wag mo tayo makontento na tayo-tayo lang dito, mga sariling subscribers ang nakikinig, nanonood, at nakiki-interact dito sa comment section. Kundi yung manatili, palakasin pa natin, mag-share na mag-share, magkikayat pa tayo. Kasi kung tayo lang rito ang, sorry sa term, magbabulahan, hindi tayo lalaki, hindi tayo lalakas, hindi tayo lalawak. I-share pa ho, dapat hanggat maaari, araw-araw makahikayat tayo, 2, 3, 5, 7, gawin natin, 7, di ba? Sana lang mo, palakasin pa ho natin yung pwersa natin, na tayong mga mulat sa katotohanan. Pero naniniwala ka, Marlon, na marami na talagang may ayaw. Oo, mga silent sila eh. Sila yung silent majority, kung tawagin. But why the need to be silent? Siguro may kanya-kanyang dahilan eh. Isa sa dahilan na siguro may pinagkakabalan pa sila. Pangalawa, may inaantay silang malaking ng isang pagkakataon na kung kinakailangan lumabas, lalabas. Pangatlo, ayun, na medyo naninimbang din sila. May negosyong pinoprotektahan. May mga negosyong pinoprotektahan. But this is also very telling na ganyan kabalasubas ang quality ng administrasyon ngayon na namemersonal kasi, di ba? Kaya yung halimbawa, magsalita ka lang, maya-maya kumakatok sa'yo ang sabihin na natin kung sino at nananakot, di ba? Na kagaya yun nangyari kay Attorney Vic, di ba? Yung ikinikasing siya sa kaniyang opisina just because he is the most powerful voice, isa sa mga powerful voices na meron ang hakbang ng maisu. At very vocal siya and open na against sa policy na meron and alliance na meron ngayon ang bansang Pilipinas sa bansang Amerika. No? At yung hindi naman siya pro-China na tinatawag, but then he is for diplomatic ties between countries na hindi ginagawa ngayon ng Pangulong Marcos. Tama. Sana lumakas pa tayo. Sabi ni Pax Queen, talk to our distant family and friends, share the information. Yun po. Totoo, tama yan. Tama po si Ma'am Pax Queen. Diba? Attorney Vic Rodriguez for Senator.
Oy, Kausapin public niyo po siya. hostility result, please discuss. May Bayad na hawak bayad yan, no? naman eh. Pero sige, i-separate Tingin ko po natin yan. credible naman, pero bakit ito nilalabas nila? No? Eh kasi nga, magsusuna Marlon. Siyempre, ano mo na yan, i-stage mo na yan para may lamanin na masustansya ang iyong sasabihin. Siyempre, magtatanim ka ng sustansya sa paligid na bigla na lang nangyari, na hindi naman nangyayari ng mga nakaraan. Eh, nung nakaraan nga, halos hindi mo ilabas yung ratings ng Pangulo mo. Tapos ngayon, ang taas-taas mo. Hindi mo matas. Mababa pa rin. Siya na Pero- pinakamababa eh, di ba? Inano lang nila kasi gusto rin lang ipahiya si BP Sara na bumaba. Eh, pansinin mo natin yung lugar, basahin mo natin kung saan ginawa yung survey na yun. And baka meron ding na-adjit doon eh, di ba? O baka kinuha yun sa bagong bigayan ng ayuda eh. Pero naniniwala ko yung ayuda na yan, makakalimutan din ng taong bayan. At hindi oh. Ayuda. Panlugaw, salamat. Grabe, Marlon, ha? Nung June 30 na nakatungtong si former President Rodrigo Roa Duterte kasama si Mayor Baste Duterte sa Tacloban. Di ba? Nagpunta sila, nagmisa, dinalaw nila yung mga pabahay na nagawa na nila nung Yolanda. Oo. Pinuntahan nila, then ano sila sa tao, nakihalubilo sila sa tao. Simple, very simple lang ang gano'n. Oo. Biglang parang paglabas from somewhere, meron ng mga nakatayo doon na nagpo-protest. Yung alam mo yun na parang, Sinaniman. oo, na Yung pinapunta. yung mga nakablot na, baka mo yan, bibigyan ka. Tapos ang sinagot doon ni President Duterte, natutuwa naman ako kasi biglang nagkaroon ng pera yung mga tao. Galing. Galing. Di ba? Galing. Kung, Galing. ano eh, pag yung, Walang iniwan niya sa mga basher natin pa. Oo. Natutuwa tayo kasi may pangkain na rin sila. Totoo. Diba? Pero yung gabing yon, Marlon, Oh. nakita mo naman, may pa-float ang MR. Wow. At ang float niya ay talagang well-dressed. Na alam mo, sa bayan ng Tacloban, na simple lang, kung saan ang unos ay minsan lang nangyari, at hindi mo mahilamusan ng iyong freedom part, ang nanggigitatang tingnan. Namigay naman sana sperm. May pa-float kang ganyan na enggrande. Sana. Paano ba nagkasala si Eva at Adan? Di ba dahil sa mansanas? Di ba? O, Morning, tapos sabi ni lalago. 6988 Kid, parang disco ang float ni Tambaluslos. Totoo, Marlon. Party ba? Eh, Nasa yata dugo talaga. nila yun, Oo, rock and roll. Mga ano? amboy kasi mga yun. Eh. Merong Brit, merong amboy, may Talagang ano no? Ewan ko, napaka-insensitive. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng inflation, patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, patuloy na paglakapak ng ng kahirapan natin, no? Nakukuha nyo yung ganyan. Nakukuha nyo yung gumastos at di ka lang, napaka-insensitive. Ang Tagalog ng insensitive ay mga manhid, no? Mga walang, manhid, mga walang puso, mga walang puso. Ay, walang ambot. compassion. Ambot. Marlon, nabanggit mo Ayun, kanina. no, among the four, sabi ni Marie CH, oh. Oh, among the four, kay Ana ako napatingin. Patay mo nga. Hindi ko, kulang eh, Marie CH, pakidagdagan niya. Oo, Oh. nabanggit mo kanina. Alabang girl, sabi ni Jamia Bonbon. Ayun nga, dito mo na tayo. Idol na idol mo talaga sa Andrew. Oy, antayin nyo, ha. Ako, inaabata ko na pag sumalang na ang Vice President Sara Duterte sa hakbang na may sub, antayin nyo rin ang pagsalang naman ng isang Andrew E. Kung kakanta siya ng mga prayers. Yung, kanta natin sa kanya yung Be My First Lady ni Martin Rivera. Kadiri yun. Kadiri yun. Nandiri ako nung napapanood ko yun eh. Oo. Not because basta nandiri ako. Parang sabi ko, ganito nakamanhid ang mga tao ngayon. Ganito nakamanhid yung mga tao nasa palasyo Totoo. ngayon. Ginagawa lang natin biro, pero ano talaga yun, basta ako napapailing, buntong hininga na. Nakukuha nyo pa maganyan? Nasa concert pa si Ano? Senator Amy. Wala, baka hindi siya invited Baka doon. kasi kinakabahan Siya, nasa bahay. kinakabahan. Pero alam mo, ang mapagmahal talaga sa pelikula at saka sa music. Although si PBBM, nagta-trumpet siya. Flute? Ay, trumpet. Sax. Saxophone. Trumpet. Trumpet yung gano'n. Sorry naman. Ano na mga kirubin? Oo. Naalala ko, Mas David Bugle ako eh. Anyway, tapos meron si Senator Amy, love niya yung pelikula. Oo, kaya nagpo-produce yan ng mga pelikula Kaya eh. yung made in Malacanang, di ba? Oo. Pinamukha niyang walang ginagawa talaga yung kapatid niya noon pa. I think it's her side of the story. Oo, hindi. Saka pilalabas niya, wala talaga walang ginagawa. Uniform pa ng sundalo, PBBM. Nabanggit ko siya kasi nga kanina doon sa tinatakal natin yung issue about her expression na kaba niya, natatakot na siya dahil may mga hypersonic missiles and all. And then yung ask kanina, wala naman
declaration or information na ibinababa sa tao na ito ang preparation na kayang gawin, ito sana ang mga drill. Alam mo, may nag-message sa atin ng sinasabi, sa Taiwan and Israel, part of life na nila pala ang bombing and war drill. Oh, yan, Gusto ba natin mga Pilipino na meron tayong ganyang na meron tayong ganyan routine sa ating araw-araw na buhay na in preparation for mga, hindi naman accident na matatawag yan. In preparation for a war na ganyan. Palibhasa kasi itong mga may tatakbuhan agad no? Makakalipad ng bansa no? Asa na nga pala si Congressman Sando? May nag-aanap. Lumabas na. Lumabas na. Lumabas na. Wow. Dahil nagkaroon ng alliance ang Partido Federal ng Nandiyan na. Pilipinas. Kamusta naman I siya? think NUP. What's NUP? O National Well, nag-sign sila. Unity Party? Nag-sign sila Oh. for, for the So, okay picture na siya? of... Yeah, he was there. Because he was part of the presidential table na who needs to sign some papers. Wala media na cover? Yeah, there was, Dapat I may think there nagtanong, was no? RTVM. Oo, kung may media ron, dapat may nagtanong. No? Ba't po kayo Congressman wala? Sandro, totoo bang na-rehab kayo? Di ba legit yung question? And it's a question. Oo, question yun eh. Dahil naman, sabi mo nga, kung hindi naman totoo, pabulaanan ka agad, di ba? Huwag kayo sagutin ng hindi. Ito, Hindi totoo katulad yan. ni approve sa kasi 6988 kid. Tapos na-rehab question, di ba? Nagtatanong eh. Diba? Kasi di ba, parang rare din naman sa kanya na mawala siya sa limelight. Correct. Yun nga lang kasama niya yung nachichismis na girlfriend niya na young actress na nakasakay sa presidential plane. Sa Air Force One. Oo, na from Manila to Ilocos, nakukuhanan. Yan pang bigla kang nawala sa eksena. Diba? Kaya hindi masisisi ang mga kapete natin ka Evo Na na maghanap. maghanap sa kanya.